Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah fiqh. At ngayon, al-mas'alatul rabi'ah, pang-apat na usapin na ito, pang-apat na lesson sa Babu Thani, al-adhan wal iqama. Al-mas'alatul rabi'ah fi sifatil adhani wal iqama, ang kaparaanan o sifa. Pag sinabing sifa, katangian. So pag sinabing sifa, katangian, o pwede rin ng description. Description o namang may kinalaman doon o synonymous doon. Kayfiyatul adhan wal iqama, so ang kaparaanan ng adhan at iqama, walahuma kayfiyat wuridat biha an-nusus an-nabawiyah. So meron daw itong iba't ibang paraan na naiulat o nanggaling mula sa mga teksto na pang-propeta nabawiyah, nususun nabawiyah, na siyempre tinutukoy dito mga hadith. Wa minha ma jaa fi hadithi Abi Mahdura. Siyempre isa rito yung hadith na iniulat ni Abu Mahdura. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam allamahu al-adana bi nafsihi. Na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mismo ang nagsabi o nagturo sa kanya kung paano ang adhan. At ito ay iniulat ni Abu Dawud. Ito ay iniulat ni Abu Dawud. Na yung adhan na itinuro kay Abu Mahdura, ito nga, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, Hayya 'alas salah, Hayya 'alas salah, Hayya 'alal falah, Hayya 'alal falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. So ito yung pinaka popular na siga, ibig sabihin format o syntax ng adhan. Itong adhan sa Makkah, sa Madina, sa marami sa mga bansang Muslim, at kahit dito sa Pilipinas, alhamdulillah. So ito yung pangunahin na paraan. Pero nga katulad na natalakay natin sa adhan at iqama, merong ibang paraan na maaari nating gawin paminsan-minsan upang maisabuhay ang sunnah, insyaallah. Upang maisabuhay ang sunnah, insyaallah. Pero nga, marapat na maging maingat ang Muslim dito. Kasi nga kung tutuparin mo ang sunnah na hindi kilala ng mga tao sa isang lugar, maaring magagalit sila sa iyo pag hindi nila alam na sunnah rin pala yun. Kasi minsan yung tao na limitado ang kanyang kaalaman, limitado ang kanyang pangunawa, hindi nila alam kung paano haharapin yung mga bagay-bagay na katulad nito, na meron palang iba't ibang sunnah sa mga gawaing pagsamba. Yung iqama naman, at ito rin yung pinaka-popular na paraan ng iqama, at ang iqama nga, nire-recite ito ng hadar. Hadar, ibig sabihin mabilis. Okay? Para madistinguish siya mula sa adhan. Ang adhan at iqama ay nadidistinguish sa pamagitan ng bilis ng pagkaka-recite dito. Mabagal ang adhan at mabilis naman ang iqama. So dito, amma sifatul iqama, fahiya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, Hayya 'alas salati, Hayya 'alal falah, Qad qamatis salatu, Qad qamatis salah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Sa mas mabilis na pronunciation. Ngayon sa adhan, pwede mo siyang i-pronounce ng, yung adhan at iqama,
pwedeng i-pronounce ng yung bawat phrase hiwa-hiwalay. Okay? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pwedeng ganun. Pwede rin mo pagdurugtungin mo yung dalawang Allahu Akbar katulad ng nakagawian. At yun nga, pagdurugtungin ng dalawang Allahu Akbar, ang susunod na Allahu Akbar ay dudugtong doon sa Dhamma ng naunang Allahu Akbar. Okay? Hindi Allahu Akbarah, hindi Allahu Akbar, Allahu Akbar, hindi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbaru. Allahu Akbaru. Allahu Akbar, Allahu Akbar pagdurugtungin. Sa Dhamma, hindi sa Fathah. So pwedeng pagdugtungin. Pero pwedeng ang hiwa-hiwalay. Pwede ring hiwa-hiwalay, inshallah. So ito yung pinakakilala na paraan ng ikama. At ito ay ayon naman doon sa hadith na iniulat ni Anas radhiyallahu anhu na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Bilal, amara Bilalun an yashfa al-adan wa an yuwattir al-iqama. So hadith ito na iniulat ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim. So sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iniutos niya kay Bilal na gawing shaf ang adan. Shaf ibig sabihin even number. Even number. One yuwattir al-iqama at gawin namang odd number ang ikama. So mapapansin ninyo dito sa una o pinakakilalang paraan ng adan, di ba? Allahu Akbar, 2 beses yun. Pero sa ikama, 2 na lang. Kumbaga sa adan, 4 na Allahu Akbar. Sa ikama, 2 Allahu Akbar. Sa adan, 2 asyhadu an la ilaha illallah, 2. Sa ikama, 1. Okay? Sa adan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, 2. Pero sa ikama, 1. So ganito yung ganyan din pala sa hayya alas sala, 2 sa adan, 1 sa ikama. Hayya alal falah, 2 sa adan, 1 sa ikama. Siyempre wala namang sinasabi sa adan na qad qamatis salah. Qad qamatis salah. At yung Allahu Akbar, la ilaha illallah, ikama, 1 Allahu Akbar na lang. Hindi, 2 pa rin pala. 2 pa rin na Allahu Akbar, katulad sa adan. Sige nga, amara Bilalun an yashfa al-adan, inutos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Bilal na gawing even number ang adan at gawing odd number ang ikama. Gawing odd number ang ikama. Fatakuna kalimatul adan marratayn. Sa nga yung adan, 2 na sinundan ng 2. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yun yung ibig sabihin. Wa kalimatul ikama marratan marrah, tig-isa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yun na lang siya. Illa fi qawlihi qad qamatis salah. Liban na lang sa sinabi na qad qamatis salah. Fatakunu marrataini, na 2 ulit ito ay sa hadith na nabanggit. Fahadi sifatul adan wal ikama al mustahabba. Ito ang paraan ng adan at ikama na mustahab. Lianna Bilalan kana yu'addin bihi hadran wa safaran ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila anmat. Ito ang mustahabba na adan, ibig sabihin ito yung pinaka naayon sa sunna na adan, dahil si Bilal ganito siya mag-adan hanggang sa mamatay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanggang sa kumbaga hanggang sa mga panahon o habang kasama niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yun ang kanyang adan. Yun ang kanyang paraan ng adan hanggang sa kamatayan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in rajja'a fil adani aw thunniya al-ikama fala ba's. Kung ang adan daw ay gagawa ng tinatawag na tarji,
Yung tarji na tinatawag, yung tardid, pag-ulit, ta'ni annahu tukhaffid sawtahu fi shahadatain thumma yu'iduha yarfa'us sawt kama akhrajahu Abu Dawud. So merong ulat kay Abu Dawud na tarji ibig sabihin pagbabalik, binabalik, o tardid, pag-uulit, na yung mga sinasabi na shahadatain, yung asyhadu an la ilaha illallah, na iulat na ito ay sinasabi ng tahimik at uulitin ng sinasabi o sinisigaw ng malakas. Pero syempre, mas gawin natin yung mas kilala na adan, inshallah. Yung nga, wa in radja'a fil adan, kung gagawin niya ang tarji na ito, o thannal ikama, o kaya gagawin niyang dala-dalawa yung ikama, gagawin niya yung ikama, ibig sabihin na parang adan, walang problema. Fala ba'as, walang problema. Walang problema. So yung kanina, yung ikama, at yung adan at ikama na nakikilala natin, yun ang pinakatama, pero nga, maaring magkaroon ng ibang paraan. Pero siyempre, lilinawin natin na yung nangyari dito na tinatawag na tarji, wala namang nadagdag na salita. Okay? Walang nadagdag na salita. Yun din yung sinasabi. Naulit lang ng ilang ulit. Okay? Pareho lang ang sinasabi. So walang problema talaga. Kaya nga, mainam na malaman ng Muslim kung sa mga gawain niya, ano ba yung nakakasira sa kanyang gawain talaga at ano yung hindi. Katulad ng kung paano natin pinag-aaralan sa sala, yung fard, yung rukun, o yung wajib, yung fard o yung wajib, yung rukun at yung sunnah. Dahil maari nga na ang nagsasala ay malaya na isabuhay ang sunnah o hindi ito isabuhay. Na nananatiling tama ang kanyang sala. Okay? Maaari niyang gawin ang bagay na ito. So hindi sinabi, li'annahu minal ikhtilafil mubah. So walang problema sa mga ito kung magkakaroon ng adan na siyempre na iulat naman sa sunna dahil ito ay pinahintulutan na ikhtilaf. Ikhtilaf, ibig sabihin pagkakaroon ng iba't ibang opinyon o pananaw kung paano isasagawa ang isang gawaing pagsamba. Na maaring parehong tama yung magkaibang opinyon o kaya mali yung isa talaga o kaya mas tama yung isa. So meron tinatawag na ikhtilaful mubah, ikhtilaf na pinahintulutan, ikhtilaf na minsan ang tinatawag nila dito yung yung ikhtilaf na mu'tabar. Mu'tabar, ibig sabihin pwedeng i-consider. Pwedeng i-consider. Kumbaga, pareho naman tama. O maaaring mas tama yung isa pero hindi naman nangangahulugan na mali. Na hindi naman nangangahulugan na mali ang isa pa. Okay? Hindi naman nangangahulugan na nagkakasala ang isa pa. So yun yung ibig sabihin dito na al-ikhtilaful mubah. وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ فِي أَذَانِ الصُّبْحِ بَعْدَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ. At sunna rin na sabihin pagkatapos ng pagsasabi ng hayya 'alal falah sa adan ng subh. Ang subh na tinutukoy dito yung adan ng fajar. Pagkatapos ng pagsasabi ng hayya 'alal falah, ang sasabihin as-salatu khairum minan naum. Marratain, dalawang ulit. As-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Sa sunna na uulitin ito ng dalawang ulit. Pero kung nakalimutan mo, wala rin problema. Ito na yung sinasabi na ikhtilaful mubah. Kung hindi mo nagawa, wala problema. Hindi ka nakapagsabi ng as-salatu khairum minan naum, walang problema. Ang problema, yung magdaragdag ka doon sa adan. Katulad nga nung nabanggit natin nung nakaraan, merong mga nag-aadan, dinadagdag nila yung as-salatu khairum minal amal sa adan ng duhur at asar, kasi yung duhur at asar natatapat sa mga oras na may trabaho. Kasi sinasabi nila, as-salatu khairum minal amal, ang sala ay mas mainam kaysa sa trabaho o negosyo. Walang dalil yun. Yun, kapag ginawa ng tao, yun ay malinaw na
kasalanan. Pero kung makalimutan mo yung hayya, ay hindi, kung makalimutan mo yung, pero kung makalimutan mo yung, ano ba yun, as-salatu khairum minan nawm, walang problema. Walang problema. Yung adan mo na ginawa, katulad lang ng adan ng duhur, asr, maghrib, isya, walang problema, inshallah. At ito nga, lima rawa, Abu Mahdura, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, na mula rin dun sa hadith ni Abu Mahdura, na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa in kana fi adanis subhi kulta as-salatu khairum minan nawm. Hadith ito na iniulat ni na Imam An-Nasai, na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung ikaw ay mag-aadan ng fajar, ng subh, sabihin mo, as-salatu khairum minan nawm. Ang sala ay mas mainam kaysa sa pagtulog. Dalawang ulit itong sasabihin. At ngayon sumunod, insyaAllah, al-mas'alatu al-khamisa, yung panglimang aralin, insyaAllah. Yung iba pang paraan ng adan, hindi na natin tatalakayin, natalakay na natin yun nung nakaraan. Okay, di ba? Naalala nyo na mayroong tatlo na pangunahin na paraan ng adan, pero ito na lang yung tututukan natin, insyaAllah. Kasi itong libro naman natin, yung maganda itong libro na to, Fiqhul Muyassar, pinagaang fiqh, na kumbaga yung mga nandito, ito na yung pinaka-safe na pagsasagawa o pag-unawa sa mga gawaing pagsamba. Okay? Kasi kumbaga maraming iba't ibang dalil, maraming iba't ibang mga batayan, pero ang ating mga scholar sa pagbuo nila nito, kumbaga pinili na nila yung pinakamatibay na mga pananaw at ito na yun. Kaya nga liit lang ng libro na to. Napaka-liit niya. Yung isang libro natin ganun kakapal, tapos ang laki pa. Yung binigay sa akin ni Sheikh Said, malaki tsaka makapal. Ito, compact lang siya, ganyan lang siya. So, mainam, kaya pinalitan natin yung reference book natin, ito na lang kasing mas mas kumbaga mas summarized siya at mas madaling matalakay kasi ang tinatalakay na lang yung pinaka mahalaga, inshallah. Kasi ang fiqh nga, ano ibig sabihin ng fiqh? Pag-unawa. So yung pinag-aaralan natin yung fiqh nang sa gayon ay hindi magkakaroon ng tao ng maling pag-unawa sa relihiyon. Okay? Maling pag-unawa sa mga gawaing pagsamba. Yun. Pinag-aaralan natin ito. Kaya nga, madalas natatalakay natin yung katulad ng nabanggit ko kanina na dapat alam natin kung ano ang mga saligan sa mga bagay-bagay, mga foundation, para alam natin kung ano ang tama at mali. Kasi hindi lahat ng bagay makakabisado natin verbatim o as is. Dapat alam natin yung mga saligan. So, katulad yung halimbawa, nangyari kay Rashid kanina. So, yun nga, hindi niya alam o nakalimutan niya, kaya walang problema doon sa ginawa niya, inshallah. Ngayon, al-mas'alatul khamisa, at panghuli na ito ngayong gabi, inshallah, kasi bukas, kasi sa susunod, lilipat na tayo sa mawaqitus salah, fi mawaqitus salah, mga oras ng salah, inshallah. Ma yaqulu sami'ul adan, ano ang sasabihin ng nakakarinig sa adan? Wa ma yad'u bihi ba'da, at ano ang kanyang dua? Anong kanyang sasabihin pagkatapos na marinig niya ang adan? Sa sinasabi, yustahabbu liman sami'al adana an yaqula mitla ma yaqulu al muadhdhinu. Sunnah na sabihin ng nakakarinig ng adan ang anumang sinasabi ng muadhdhin. Kaya nga dapat ang muadhdhin matuwid at mapagkakatiwalaan na yung kanyang adan ay tama ayon sa sunnah. Paano kung yung muadhdhin gago, nag-invento ng kung baka nagdagdag sa adan, hindi inuulit din yun ng tao. Yung katulad nung nabanggit natin, yung nagdaragdag sa duhur at asar, na maaring tama ang kanyang intensyon o maganda ang kanyang intensyon, pero mali ang paraan. Daragdagan niya na ito ng as-salatu khairum minal amal. So, nagkakaroon siya ng pananagutan kasi inuulit ng nakakarinig yung kanyang adan.
tapos mali pala yung kanyang adan. So ulitin ng nakakarinig ang sinasabi ng muaddin ayon sa hadith na iniulat ni Abu Sa'id mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumun nidaa faqulu mithla ma yaqulul muadzinu." Kapag narinig ninyo ang nida ibig sabihin yung adan, pagtawag, sabihin ninyo ang tulad ng sinabi ng muaddin. Illa fi hayalatain, liban na lang doon sa hayalatain. Yung tinatawag na hayalatain dito, yung pagsasabi ng hayya alas salah at hayya alal falah. Fayushra lisami il adani an yakula, ang isinabatas na sasabihin ng nakakarinig ng adan kapag narinig niya ang hayya alas salah at hayya alal falah, ano? La hawla wala quwata illa billah. Aqaba qawlil muaddin. So, yun yung kanyang sasabihin. So, aqaba qawlil muaddin hayya alas salah wa kada aqaba qawlihi hayya alal falah. So, yun yung sasabihin niya kapag narinig niya ang dalawa na ito, at ito rin na iniulat ni Umar bin Khattab radiyallahu anhu mula kay Imam Muslim. Yung kanina, yung kay Abu Sa'id al-Khudri, yun na iniulat ni na Imam al-Bukhari at Imam Muslim. Wa idha qala al-muaddinu fi salati subhi as-salatu khairum minan nawm, at kapag ang muaddin ay nagsabi sa kanyang adan sa fajar, as-salatu khairum minan nawm, ang sala ay mas mainam kaysa sa pagtulog, fa innal mustami'a yaqulu mithluhu, ang makakarinig ng adan kapag narinig niya yung as-salatu khairum minan nawm, ulitin niya rin ito mismo. Okay, ulitin niya rin ito mismo. Pag sinabi ng muaddin as-salatu khairum minan nawm, sabihin mo as-salatu khairum minan nawm. Wala yusannu dhalika indal iqama. Hindi sunna ang mag-ulit ng iqama. Okay? Pero ako, sa totoo lang, nakagawian ko yun eh. Kasi hindi ko pa alam, hindi pa namin napag-aralan noon. Inulit ko rin pati iqama, pero nga, hindi ito sunnah. Pero yung sinasabi ng mga sheikh, hindi rin naman ito mali, inshallah. Hindi rin naman mali, na magiging bid'ah. Okay? Hindi siya magiging bid'ah kasi hindi mo naman sinabi na ito ay sunnah. Inuulit ko yung iqama kapag naririnig ko yung iqama. Tapos pagkatapos ng iqama, sinasabi ko rin yung dua pagkatapos nung katulad ng binabanggit pagkatapos ng adan. Pero yung mga yon ay isinabatas lang talaga pagkatapos ng adan. Okay? Halimbawa nga rito, yung sinasabi pagkatapos ng adan, Allahumma rabba hadihi da'wati tamma, o Allah ang Panginoon ng da'wa, ang pagtawag, yung adan ang tinutukoy dito. O Allah ang Panginoon ng pagtawag na ito na perpekto, o salatil kaima, at sala na itataguyod, ati Muhammadan al-wasilata wal fadila, ibigay mo kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang wasila at fadila. At tinutukoy dito yung mataas na antas sa paraiso. May mga nagsasabi rin na ang wasila at fadila, ito yung mga lugar sa paraiso na para kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lang. Okay, para lang sa kanya. At may iba pang karugtong nito, wab'athu maqaman mahmuda, at ganoon din, buhayin mo siyang muli sa maqaman mahmuda, kalagayan na kapuri-puri, alladhi wa'adta, na ipinangako mo sa kanya. So ito yung sunnah na banggitin. Pero kung alimbawa, ang alam mo lang, alam rabba hadihi da'wati tama wa salatil kaima ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-wasila al-fadila, o makaman mahmuda, pwede rin. Tama pa rin naman yung kahulugan. Pero ito yung pinaka-tama na wording ng dua na ito pagkatapos ng adan. Pagkatapos ng adan. Ngayon, kung pagkatapos ng ikama, yung sinasabi ko, hindi ito sunnah. Hindi ito sunnah, pero kung gagawin ng tao, hindi rin naman mali. Actually, ginagawa ko rin yun. Kaya, pagkatapos ng ikama,
Hindi nyo, makikita nyo tahimik pa ako pagkatapos ng ikama. Tapos, saka ako taswiyatus sufuf, yung sinasabi ko na ituwid yung mga linya. Kasi nare-recite ko rin ito kahit pagkatapos ng ikama. Nakagawian ko lang kasi siya. Dahil nga, ayon din sa pinagtanungan ko. So, yun nga, sa adan lang talaga ito, sunnah, pero wala rin mga problema kung gagawin mo sa ikama. Dahil ang ikama technically ay adan din. Adan din. At ito naman ay mainam na sambitin kahit kailan. Ito ay salah ala nabi pa rin na may tuturing. Di ba yung merong hadith? Man salla alayya, sallallahu alayhi asyaratan. Man salla alayya wahidatan, sallallahu alayhi asyaratan. Sino man ang bumati sa akin o magpugay ng isang ulit, si Allah ay magpupugay sa kanya ng 10 ulit. So may 10 na gantimpala, inshallah. So walang problema. Walang problema, inshallah, sa bagay na ito. Pero ito nga, tulad ng binabanggit ko, ito ay sunna lamang pagkatapos ng adan, inshallah. So itutuloy natin ito next week. Tatalakayin na natin yung mga oras ng sala, inshallah. Dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.